Ang tatak ng mga taong mapapasama sa rapture ay ang Santo Espiritu. Ito rin ang magtataas sa mga tao patungo sa kalangitan para salubungin ang Panginoong Hesukristo. Nasusulat sa Romans chapter 8 verses 10 to 11. Yamang si Kristo nga ay nasa inyo, tunay ngang ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa katuwiran, ang Espiritu ay buhay. Ngunit kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Sinabi sa tekstong ito na kung ang Santo Espiritu na kay Kristo ay masumpungan sa isang tao sa araw ng rapture o pagani ay ibabangon din siya ng nagbangon sa Panginoong Hesukristo. At ito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kung babasahin kasi natin ang Romans chapter 8 verses 10 to 11 sa English ay ganito. And if Christ be with you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Ang he at ang his na tinutukoy dito ay ang Diyos Ama. So dito natin mapagtatanto na tatlo ang nagtatrabaho para sa kaligtasan ng mga tao. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Santo Espiritu. Kaya't mahalaga po ang tatlong ito. Hindi kasi mapapasama ang isang tao sa kaligtasan kung walang tatak ng Santo Espiritu. Hindi rin siya may mabangon kung wala ang Diyos Ama. At hindi rin mabubuhay ang tao kung wala ang Panginoong Hesukristo dahil siya ang ulo ng iglesia. Dahil kung iglesia lang ang haharap sa Diyos na walang Panginoong Hesukristo ay tiyak na tigok ang iglesia dahil walang nagpapabanal sa kanila na Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya ang group na sasalubong sa bride. Nasusulat sa 1 Corinthians chapter 1 verses 29 to 30. Ginawa niya ito upang walang sino man ang makapagmalaki sa harap niya. Dahil sa kanya, kayo ay kay Kristo Jesus. Ginawa siya na maging karunungan, katuwiran, kabanalan at katubusan para sa atin mula sa Diyos. Walang taong pwedeng dumiretso na humarap sa Diyos dahil tiyak na mamamatay ito. Tangi na ang Panginoong Hesukristo lang ang matuwid sa mata ng Diyos at siya ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Nasusulat sa Revelation chapter 7 verses 2 to 4. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang patatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa apat ng anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. Dito ay nabanggit ang 144,000 na mga Israelitang tatatakan ng Diyos sa mga huling araw. Kahit yung mga nagtatanong kung 144,000 lang ba ang maliligtas sa araw ng rapture o ng huling araw, ang sagot ay hindi po. Ang 144,000 na mga Hudyong ito ang mapapasama sa araw ng rapture, maliban pa sa mga hintil na mga Kristiyano at patay kay Kristo at mga nauna ng tao ng Diyos mula kina Adan hanggang sa pagiging laman ng the Word o ni Lord Jesus Christ. Kung itutuloy natin ang pagbabasa sa Revelation chapter 7 verses 9 to 17, ganito ang nakasaad. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas. Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono at purihin din ang tupa dahil niligtas nila kami sa kaparusahan. Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono ng mga namumuno at ng apat na buhay na nilalang at lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen. Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kanyang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa mga 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya, araw at gabi, sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli at hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay. At papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata.
Dito ay maliwanag na hindi lang 144,000 ang maliligtas dahil nabasa naman natin na may mga taong nagmula sa iba't ibang bansa na hindi mabilang sa dami ang nagpupuri sa Diyos at Panginoon. Nagpupuri sila dahil sa pagligtas ng Panginoon sa kanila. Sila daw yung mga na-rapture at dinala sa kaharian ng Diyos. Kaya talagang advantage yung mga mara-rapture dahil masaya na sila sa piling ng Diyos. Glorified na rin yung body nila dahil hindi na sila mauuhaw at magugutom at hindi na sila iiyak at may bukal pa silang nagbibigay buhay. Wow, saan ka pa? Kapag narapture ng mga Kristiyano ay kasunod ng mabibigyan ng oras ang Diablo at ang Antikristo para pamunuan ang mundo. Kasi nga, kapag umalis na ang Santo Espiritu ay wala nang pipigil sa Espiritu ng kadiliman para alipinin at pahirapan ang mga tao sa mundo. Ito yung nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Ito ay sapagkat gumagawa ng hiwaga ng kawalang pagkilala sa kautusan ng Diyos. May pumipigil pa rito sa ngayon hanggang sa ang pumipigil ay maalis. Ang paghari ng Antikristo pagkatapos ng rapture ang isa sa naging vision din ni Daniel pero hindi pinaliwanag sa kanya ng anghel kung ano ang mangyayari sa end of days. Nasusulat sa Daniel chapter 12 verse 1, sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon at ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Ituloy natin sa Daniel chapter 12 verse 7. Itinaas ng taong nakadamit ng telang linen ang kanyang dalawang kamay at narinig kong sumumpa siya sa Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi niya, matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos ng paghihirap ng mga mamamayan ng Diyos. Kinukumpirma ng mga tekstong ito sa Old Testament na talagang maghihirap ang mga tao sa mundo sa huling araw. Kasama rin ang Israel na mismong bayan ng mga taong pinili ng Diyos. Balikan natin yung mga taong nagsasabi na saka na lang nila aayusin ang kanilang pananampalataya kapag natapos na ang rapture. May mga tao daw kasi na mas nais daw nilang mapasama sa second harvest na magaganap sa second coming of Christ. Sinasabi ng mga pilosopo na kapag naiwan daw kasi sila ay kukunin nila yung mga kayamanan ng mga pastor at iba pang mga Kristiyanong napasama sa rapture. Pati yung mga sasakyan at pera para daw may magamit din sila sa pag-iebanghelyo sa mga matitira bago pa sila matatakan ng Antikristo. Ayos naman yung mga dahilang ito, kahit joke lang. Pero katulad ng nasabi natin noon ay mahirap mabuhay sa mundo sa araw ng pagbuhos ng galit ng Diyos o wrath of God. May mga ibang tao na hindi naniniwala sa galit ng Diyos dahil daw ang Diyos ay mapagmahal. Totoo naman po iyon na ang Diyos ay mapagmahal, kaya nga po pinadala ang sariling anak para tupusin ang mga tao. Ito yung nakasulat sa John chapter 3 verse 16. Pero dahil tapos ng rapture at